Ang 35 pesos lang guys. Dahil 35 lang tulad nga sinabi kanina nila JF. Sa 35 pesos. Marami kang mararamdaman. Marami kang mararamdaman. Totoo. At saka iwasan yung huwag nyo susuporta ng pamimirata. Hindi maganda. Yes. Tama siya. Abangan ang character vlog. Ay, Ay. may plug ako? Yes. Abangan niyo ang character. Kasi sa'yo lumabas na. Tonight. Meet niya. Meet niya. At abangan niyo ang character plug ni Wilberto tonight sa I1 Socials at sabay-sabay natin siyang i-bash. Hindi, ganun. Okay, ito na yung mga questions ko natin. For Jen and Fiam, kamusta experience sa Showtime kanina? It was so fun. Ayan, sobrang saya na nagkameron ulit kami ng chance makapag-guest or makapag-judge na ngayon sa Showtime. And nakakatuwa kasi ang taas ng energy ng Madlang People. Especially doon sa dalawang escort na hinahanap natin. Sino ba ang pinakagwapo? The personality, talent, pero mali kasi personality. Pero pareho silang gwapo guys. As in, pag nakita niyo sa personal, nakalimutan kong katabi ko ang isang JM Ibarra. Wow! Nakalimutan ko nga sarili ko. Pero sila gwapo. So sobrang nag-enjoy kami. Pinag-kilometro ko nga eh. Wala ang dignidad. Dignidad ka. Okay, kayo, kamusta ang experiences niyo? 10 days. Sa 10 days. 10 days. Kayo. Kamusta? May mic kayo. Sa 10-day shoot na yun, actually nabibitin pa ako. Ako Alam mo din. yun, sana mag-bonding pa tayo, mag-bonding habang nag-work. Kasi iba nga, tulad nga na sinasabi namin, iba yung bonding natin sa cast, iba yung vibe natin. Sobrang tulungan talaga para mas mapaganda yung show, tapos mas wala na nagbabantay sa amin. Ganda natin Ang gagawin niya. Joke. Hindi na natin sabihin lahat. Thank you for the roses! Di ba yung ganun mo? Thank you for the roses! Hindi, yun talaga ang pinaka-na-enjoy ko. Masaya talaga. Ikaw, Zaki Boy. Sa 10-day shoot na yun, ang pinaka-na-enjoy ko yung last day. Kasi... Last day umuwi ka agad. Inalisan kami. Tapos sa sequence niya Doon pa siya Tapos ang maganda nun, walang signal, walang internet. So wala kami choice kundi mag-usap. Bonding. Kaming mga cast and pati mga staff nag-usap-usap. Kaso ang hirap nila kausap English. Rich kid! Wow! Yo, Grabe bro, ka yan, you wanna go there? Kunyari ka pa, pakita mo na English siya. Oo nga, English share na na eh. English era halata. Bakit? Favorite moment sa shoot? Favorite moment sa shoot? Favorite. Ako nasabi ko na yung sa akin. Favorite moment ko sa shoot kapag bakante ako. Nakakatulog ako matagal. Ayun. Nintendo dito, ML dyan. So yun Kayo. Ako, favorite kong time sa set is every time na nagagalit si Derek. Bakit? Yeah. Bakit? Kasi si Derek Ted kasi, minsan mo lang siyang, hindi naman minsan, though all the time mo makikita siyang galit. Pagka, alam mo, pag nasa trabaho, kasi gina-guide ka niya. So every time na hindi ka niya i-guide or hindi siya magagalit, mapapatanong ka sa sarili mo talaga. Hala, bakit hindi niyo ako pinagalitan? Kasi yung pag-galit ni Derek, guide kasi yun. Guide. Yes, so, and every time na nagkakamali kami, alam mo yun, nagagalit talaga si Derek. Bakit hindi niya sinaseryoso? Pasensya po. Ikaw ko, be. Ko, favorite moment ko sa set. Actually, every moment pagkasama ko yun. Wow. Showbiz. Grabe nung Safe chine-cherish ko talaga yung time we have together. Sir. No, but seriously, I love being with all you guys. I'm very grateful to be part of the project and the bond with you guys. I felt like I learned so much about all of you in the short amount of time. And sana mag-bonding pa tayo after this. Sana may season 2, no? Season 2 yan. No. Ghosting to. Direct baka naman. Ghosting to Multiverse Edition. What's the next question? Next question. Kamusta ka work si Direk Ted? Sa ako, ganun nasabi ko kanina dun sa sobrang saya, sobrang happy na sa kami, especially sa amin ni Fiam.
do alam mo, sila din, halos lahat ng cast, sobrang saya na nagkaroon kami ng project with Directed. Lalo sa amin, first Digi-series namin, si Directed yung naging director. Sobrang grateful kami sa part na yun kasi grabe yung pag-aalalay niya sa amin, yung pag-guide niya sa amin. And ang dami niyang naituro sa amin. Marami, hindi lang sa acting-wise, halos lahat ng branches o lahat ng maaaring mag-function sa isang set na ituturo sa amin ni Directed. And ayun nga, gaya ng sinabi ni Cam, kaya na-excite kami na mapagalitan kasi kami. Actually. Kasi doon lumalabas yung mga hindi namin alam na naituturo ni Direct. Magagagaling ka eh, no? Oo. Saka, ayun. Ako naman, kamusta ka work si Directed? Very hands-on siya. I mean, mabait si Direct. Doon mabait naman si Direct, don't get me wrong. Don't get me wrong. Hindi, mabait si Direct talaga. Pero kasi nag-iiba yung surrounding. Every time na Work na. nakaupo na siya sa director's chair, alam niyo yun, every time na nakasuot na siya ng headphones niya, hindi naman sa headphones, ano tawag doon? Basta yun. Basta yun. Comms. Ayun, sa comms. Every time na nakalagay na yung comms sa kanya, nag-iiba na yung surroundings, hindi na siya your friend. Hindi na siya si... Siya na si Direct na. Hindi na siya si... He's si not your friend friend, mo. he's your love. Siya na yung director niya talaga ng isang series. Mafe-feel mo talaga na director siya talaga ng series. Kasi very hands-on, kung ano yung... For example nga, dito yung taping. Isang kanto yan, kunwari isang kanto malayo. Basta hindi mo sa isang kanto, basta malayo. Tapos pupunta pa talaga si Direk sa set. Kasi may gusto siyang Ipagawa. na hindi mo Galing sa tent, naiintindihan. no? Ang Oo, layo. ang layo ng tent ng mga director, guys. Pero si Direk kasi, every time na hindi namin nakukuha yung eksena ng gusto niya, talagang pupuntahan kayo. Kasi Ganun siya that ka-hands-on. just shows, sobrang hands-on. Love ko si Directed. Naka-work ko siya sa first project ko. And sa movie din, Connected movie. And no, it's so great to work with him again. Love na love ko si Directed. And he's in his vlogging era. Also right now, so abangan nyo sa mga vlogs ni Directed, guys. Yung mga meetings. Mga kaganapan. Ako naman working with Directed, sa akin nung una, akala ko si Direct yung tipo ng director na sobrang chill lang talaga, ano lang. Pero tulad nga na sinasabi kanina nila Fiang, nila Jem, lahat ng mga cast na pag andun na siya sa upuan niya, director na yan, na kailangan mo nang sumunod. Kaya minsan kung mapapagalitan ka man, or mapapagalitan man kami, di ba? Hindi namin dinitake personally kasi alam namin na ang gandun lang yun. Trabaho lang talaga. Pagkatapos, wala na. Baga ginaguide ka lang niya talaga para gumaling ka. Gumaling ka, yes. Kaya kami ni Jem, kaya may eksena kami, tapos natatapos agad. Kaya sabi namin na parang may mali ba tayong ginawa? Ba't parang okay na si Direk? Hindi tayo pinapagalitan. Hindi namin naisip na, galing natin. Galing natin, no? Hindi, naisip namin, ano? Parang may mali. Parang may mali ah, hindi pa tayo, sure na ba yan? Ganon. And, Ikaw, Zach. Zaki boy. Directed, sobrang gaan ng aura niya para sa akin. Kasi naalala ko nung first day, pinapunta niya ako dun sa set, first day of taping niyo, kahit wala pa akong singer. Doon niya in-explain sa akin kung ano yung character ko, si Bert. And parang very supportive siya since alam niya rin sa akin na medyo matagal na yung last ko. Parang yung way niya na yun na pinapunta ako dun, parang way yun para i-acclimate ako ba? Parang mabalik ako sa... Para hindi ako magulat sa first day of taping ko. Very supportive. Salamat, Direk. More projects to come. Yes. Season 2. With us. Season 2! Season 2. Okay, next question po. Anong na-discover nyo na Working yun habit ang ng working isa't isa. habit yung isa't isa na Na-amaze amaze ko, kayo? nagulat kayo. Question from the Feeling Gen Z. Feeling Gen Z. Na-amaze sa isa't isa. Sige, so first si Jello muna. Si Jello, na-amaze ako sa pagka-natural niya. Wala pa na. Baka malay mo pangit sabihin. Sa bagay. Hindi, I mean, pagka-natural niyang alam niyo guys, mahirap magpatawa ha. As in, sobrang hirap magpatawa. Pero pag si Jello, wala pa siyang ginagawa, titigan mo pa lang. Hindi naman sa nakakatawa. Naka-method Hindi na, naman kasi siya, every time na pupunta siya ng set, as Tonyo na talaga, hindi na siya as
as Jello, as Tonyo siyang pupunta sa set. Eh si Tonyo kasi, though hindi, medyo may pagkaano si Tonyo, alam mo yun, may pagkapangit yung ugali na iba. Pero at the same time, yung ugali kasi ni Tonyo, very ano siya, parang laging lasing. Ano, pumunta siya sa na parang lasing siya. So yun yung nakakalik, talagang yung character Baka siya totoong darating. lasing siya sa... Hindi. Yun yung nakaka-amaze sa kanya kasi in character niya siya darating sa set. Oo, di ba? Maganda. Si Zach naman, siguro ang pinaka-ina-amaze ko sa kanya. Pag wala, okay lang. Hindi. Siguro sa tuwing pinapagalitan siya ni Direk. Di ba? Hindi siya naapektuhan. Saka ang bilis ma-adapt niya. Kunwari, may sinabi si Direk na, ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo. Talagang ginagawa niya agad. You know, yun yung nakaka-amaze kay Zach na kahit pagalitan siya, pagalitan ni Direk. Okay, direct. Hindi niya Direct. gano'n. Okay, Direk. Thank you, Direk. Okay po. Tapos, kay Kobe naman. Ayusin mo to ha, Pia. Wala ka. Walang mic. Siguro, ang ina-amaze ko kay Go lang, go Kobe, yung darating siya sa set na late. Oh! Hindi, joke lang. Grabe, isang beses na yun. Isang beses lang ba? Sa Tanay. Oo, baka Sa tama. Tanay. Tama. Grabe ka. Hindi ka nalit ang first day of taping Oo, sa Tanay lang. Ang layo-layo So kasi. ayun, ang kay Kobe naman, siguro, ang pinaka-inamis ko sa kanya, excuse me, yung buhok niya. Ang tagal bilis niya na. Sakit na ang Kobe. Oh, thank you ah. Siguro, yung willing siyang matuto mag-Tagalog. Yung willingness. Yung willingness niyang matuto mag-Tagalog na straight Tagalog. Kasi yung sa line niya kasi, full Tagalog yung iba. And alam mo yun, pagka sinasabi ni Direk na pwede mong i-translate sa English yan, sinasabi ni Kobe na hindi Direk, kaya ko yan. Alam mo yung willingness, nandun pa din yung willingness na matuto siyang mag-straight Tagalog. Yun, no? So ayan. So for GM Ibarra naman. Oh! Siguro ang pinaka-ina-amaze ko sa kanya is yung pagka-focus niya sa trabaho. Pagka-work. Professional na. The professionalism, you know, yung pagka-professional niya, pagka-work na talaga is hindi pa din nagbabago. And I hope hindi magbago yun. Kasi every time na dumarating siya sa set, alam mo yun, mafe-feeling mo na talaga sa kanya na professional siya. Hindi siya nakikipagkuririan. Alam mo yun, very professional siya. Okay, kaya maayos yung mga sinagot ko. Para maayos mabuti. din. Okay. Ikaw naman. Maabutin tayo ng oras mo lang. Okay lang yun. Sige, carry lang. Go lang. Okay lang yun. Ayun. Baka kasi may hinahabol na yung oras eh. Wala naman. Hindi, wala Basta naman. lahat kayo. Go lang. Oo, Chika lang. amazing. Uy, ang ganda na sabi ko sa'yo. Ako sige, syempre kay Jello, sobrang gaan niya katrabaho. No? To the point na na out of character na ako kapag nakikita ko si Jello. Di ba sabi? Kaya yun yung isa yung abangan na yung chemistry namin ni Jello kasi ultimo ako na yung ka-eksena ni Jello, ako pa yung natato. Sobrang galing din. And then kay Zach, sobrang hustler ni Zach. Ibang klase din. First time ko makatrabaho si Zach, hindi ko in-expect na ganun yung acting skills ni Zach. And kay Kobe, nakating kasi ako sa video. And of course kay Kobe na din ako bumilib din ako dun sa eagerness ni Kobe kasi kung ako nasa lugar ni Kobe, nasasabihan ako na pwede kong Englishin. Gagawin ko yun kasi Komportable kayo. mas madali sa akin. Pero si Kobe, ibang klase. I mean, binibigyan buhay niya talaga yung character ni Val, hindi ni Kobe. Salamat. And kumbaga, ang gandang halaga nun sa craft mo as an actor. And kay Piang, okay. Uy, maayos na Hindi, nakakatawa si Piang. Halos lahat kami ng cast dito, mga staff, natutuwa sa mga pinapakita ni Piang. At hindi siya normal o hindi... Parang This is normal. hindi siya yung normal mong makikita sa mga baguhan. She's out of this world. Actually, One of them. hindi. Basta, hindi mo masasabing... Ang hirap kasi sabihin kasi baguhan din ako. I mean, baguhang actor. Pero kung ako, as a casual viewer, hindi ko talaga makikita ang baguhan yung may mapapanood niya sa series. Yung performance ni Fiam. Yeah. At kung in terms of the most, siguro ang nakakabilib kay Fiam yung paghugot niya, kapag may mga
kahit hindi heavy scene o drama o heavy drama na scene, ang bilis niya humugot, ang bilis niya iparamdam sa camera na yung Hindi kasi... Emotional. I have a question. Yeah, kapag nag-internalize ka, what do you like listen? Because you always put on your headphones. What music do you listen to get you into that? Hindi. Siguro yung pinapakinggan. Kasi si Kuya Red kasi yung laging talagang ready siya every time na may heavy scene. Si Kuya Red Ready. Diba? Nag-rhyme siya. Siguro yung pinapakinggan ko yung Lalim. Though, siguro pag nag-internalize kasi ako, nahihirapan naman ako minsan. Oh. Actually, nahihirapan ako humugot. Yeah. I Pero think kasi, it's like when you think of it too much. Also, like ang you hirap, wanna do it. ang hirap humugot pagka iniisip ko na shocks, Oh. kailangan ko na umiyak. Ang hirap din humugot. And siguro, kaya mabilis akong umiyak. Kasi iyakin talaga ako. And hindi naman din all the time mabilis akong umiyak. Siguro depende lang sa mood ko kung masaya ba ako or kung may problema ba ako. Depende talaga sa nangyayari sa buhay ko. Pagka problemado ko, yun. 5 seconds, 10 seconds, pwede na umiyakan kasi may dinadala akong problema eh. And minsan, yung hugot ko kasi, galing sa mga naging problems ko. So, alam mo yun, it's so masakit. Like, what the heck? Ano? Sorry. Masakit siya. Ayan lang. So, next question. Next question. Next question for JF Yang. Lesson na makukuha ng viewers sa ghosting? Lesson? Ako, for me, siguro ang makukuha ng lesson dito sa Without spoiling. without spoiling is hindi nyo kailangan mag-beg sa love. Kasi, yun nga, sabi ko naman noon pa na si Jaja, yung character ko is talagang nagmamakaawa siya na mahalin siya, balikan siya, ganyan. Basta alam niyo yun, gets nyo na yun, na hindi nyo kailangan mag-beg para mahalin na kayo. And hindi nyo kailangan magmadali sa love. Siguro yun, hindi nyo kailangan magmadali sa love. About y'all. sa akin kay Wilberto ang matututunan nyo. Wala. Hindi, joke lang. Kay Wilberto, kapag nasubaybayan yung Siguro yung willingness niya. kwento ni Wilberto, ikaw si Wilberto. Okay, so... Yung character ni Wilberto, yung portrayal ni Wilberto, matututunan nyo doon na hindi sa lahat ng oras laging hindi sa lahat ng oras kailangan mo magpaka-selfless. No? Kasi ano mo naman, mga tao, kahit ako most of the time, mas iniisip ko yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili ko. Dito matututunan ko ni Wilberto na okay pala na for once piliin mo naman yung sarili mo. Ako naman. Pahalagahan mo yung sarili mo. Yan. Ay, hirap. Baka may na-spoil ka. Ito. Sa inyo lang. Kay Tony naman, ang matututunan nyo, Lahat na. wala. Kropa. Meron pa. In terms of friendship. In terms of Ayun. friendship, yung walang iwanan. Pero in terms of kalokohan, Dami. marami. Marami. Sa character ko si Bert, ang matututunan sa kanya I think is yung pagmamahal niya sa Forgiveness. ang pagmamahal niya rin sa lola niya, sa nag-alaga sa kanya. Wala. Yes. Yung pag-respect sa mga payo ni lola. Yun lang, abangan nyo na lang guys yung anong magiging katayuan ni Bert. Bert! Yes. Ang matututunan nyo kay Matututunan. Val is short but sweet lang, but take accountability for the mistakes that you made, because I think sometimes people, when you've made a mistake to someone, when you've hurt someone, maybe that's all they want to hear, that you're taking that accountability and wanting to make things right. Ayun. Wala na question. Eto. More questions? Kung kayo ang pipiliin, kung kayo ang papapiliin ng ending ng ghosting, happy ending or sad ending? Ako, gusto ko sad ending. I want sad ending. Kasi, parang typical na happy ending lagi di ba? Parang, pag sinabi nyo na may
leading lady, may leading man, typical na happy ending eh. Yeah. Though hindi ko naman nila lahat ng love team is happy ending. Meron din namang sad ending. Pero kasi, mas may thrill kasi pag sad ending. And pag sad ending, magkaka-season 2 kasi. Kaya pala. Diba? Totoo yun. So, ayun, gusto ko sad. Para bago naman. Para may aabangan pa Oo, sila. para may aabangan pa Yes. sila kung happy ending ba yung season 2, diba? Ikaw naman. Ako, without spoiling din. Siguro, kung ibabasa dun sa kwento ng ghosting, gusto ko happy ending. Kasi una pa lang, ang lungkot na ng bungad ng series. So, maging draining siya as a casual viewer. So, feeling ko ang relaxing lang niya kapag happy ending. Kasi ang bigat niya every episode. Ayun, sa akin. Sa'yo. Evo. Sige na. Kung gusto ko pong ending, sana... Open ending. Open ending. Season 2 yan. Season 2. Hindi, yung ending sana na realistic. Pero kahit pa alam mong malungkot, dapat in the end may pambawi. Di ba? May pambawi na parang pampalubag loob. Yan lang. Yun ang gusto ko. Ano gusto mo sa? Ano order mo? Ang order ko ang ending ng ghosting. Parang bittersweet. Bittersweet. May sad, pero may saya din. Parang pag inisip mo, nga. Yung mga manonood sa siya, iyak tao sila. Abangan nyo guys, magandang ending ng ghosting. I think same lang. Same lang. Copy and paste talaga. So, Copy and paste. Copy and paste. Control. Para may season 2. Masadutan na ako pa ako sa season 2. Kaya sabi Basta may naman, season two. nag-a-announce sa season 2. Guys, panoorin nyo para may season 2. Hindi naman nagpaparinig, pero Parang sana talaga ganun na may nga. season 2 talaga. Mamatay na pala ako doon. Hindi na pala kasama sa season 2. Wala nang question? Kaya guys, baka may question kayo dyan. Ano ba to? Swipe mo pala. Wala kami makita. Yan. Ayan, baka may question kayo dyan, guys. Grabe. Huwag naman There's yung so ganyan. hard. Guys, account ko na lang isend. Guys, 09. May question kayo? Every week, Ang hirap pa sa akin, ang bilis. Yeah, hirap pa sa akin. Daming comments. Every week mo papanood? Wala na pong questions. Every weekend. Every weekend? Every Saturday. Every Saturday Every daw, 8 guys. p.m. So, Every Saturday, 8 p.m. starting July July 9. Ilang episode per week po? What? Isa. One every Saturday. Ay, talagang beating Alam na ba siya. nila kung ilang episodes? Binge watch. Nasabi niya ni Derek sa Twitter, 10. 10 episodes po yan. Wait lang, may tatanong Ilang lang. minutes per episode? 30 to 40. 30 to 40. Yeah, 30 to 40. And can you tell us about our day? Ano ginawa natin sa promo? Okay, our day went good. Tapos, Yung ito. O, go lang. Na-end. Ayan, wala na kami nababasa, guys. So, yung araw namin ngayon ay okay naman. Enjoy, especially yung start ng day namin is showtime agad. So, diba? Ang showtime kasi happy vibes lang talaga eh. So, yung start ng day namin, masaya. Kasi ang start nga ay how's happy vibes. Kamusta mo na-experience sa pag-judge? Actually nakakatawa. Ang sakit na ng tiyan ko kakatawa, tsaka ang sakit na ng panga ko kakanganga. Kasi grabe yung humor ng mga escort, no? Talagang wow. Gusto ko yung ganang personality. The humor is humor yun. Sa ano ba? Experience sa pag-judge kanina. sa Masaya. show. Sobrang nakaka-enjoy. Feeling ko Isa pa. nanonood lang ako dun. Nakakatawa sobra. Hindi nga namin naisip na judge pa lang. Sali nga kami ni Jello. Parang isa pa ulit. Saan si ano? Mag-escort Parang ka. breaking news naman. Parang gusto ko na rin sumalit. Parang gusto namin ni Jello mag-escort. Showtime. Sa inyo ba? Pwede yun? Yeah. Ay, yung ano na lang yung hagdan. Masaya yun. Sige, sige. May napanood ako ano eh, nag-run Step in the name of... 1 kilometer. Yeah. Sa breaking news. Ay, yung ano. Then after Mas na kilometer yung kinanta niya. Yes. Alam mong anong gusto mong gawin sa promo? Rainbow Rumble.
Green Aurora. Uy, oo nga. EK tayo! Go, Renz! EK naman, Kuya Renz. Bakit yung iba naman may EK? Kaya nga. Tapos yung Adventure, hosting no? wala. Kaya yan ni Renz. Si Renz ang bahala. Tapos Thailand trip, no? Hindi, Baguio muna. Baguio. Japan. Japan. Grabe Tapos, naman yung ano. Asia tour. Kahit EK lang, masaya na kami sa EK. Oo. Diba? Pero kung sasamahan nyo naman out of the country, okay lang. Kaya nga. New Zealand. Disneyland. Pwede rin. Disneyland, Tokyo. Fiyang na yan, ma. Oo naman. Abang-abang. EK no, bakit yung iba meron? Tapos kami Meron yan. Meron Meron yan. meron yan. Sana naman, Kuya Renz. Hindi naman sila Gusto nyo ba mag-EK ang GMP ang Ayun. comment na kayo dyan? I-message nyo lang po si Kuya Renz. Gusto nyo bang mag-EK si Piang lang? Takot kasi siya sa mga rides. Ayoko lang. Sasama natin si M sa mga shuttle. Sa space shuttle. Drop. How's naman yung experience nyo sa radio kanina? Parang may, naging emotional pa kayo kahit papaano. Hindi naman emotional. Alam mo yun, parang nag-explain lang ng mga bagay-bagay talaga na. Kasi yung mga question, do you, Seryoso din do you kasi. need a validation from other people? Ay, yung mga tanong seryoso. So, syempre, pag hindi ako sumagot ng seryoso, boom, anis. So, kailangan, pag seryoso yung tanong, seryoso din sagot. It's not that emotional, you know. Balance lang. Balance. Balance eh. Kung edi pag good mood, edi good mood. Pag serious time, serious time. You know, I'm learning na kasi. Yun na kasi. Sabi nga ni DJ Jai. We're learning. Yeah. Okay. Without spoiling, meron ba kayong favorite scene na dapat abangan ng... Wala na na-spoil na. Pagka Without sinabi- spoiling. Siguro hindi scene. Ay, Linya or ano. anything. Line? Oh. siguro ano. Unfavorite Yun lang. to, baka mong i-spoil. Hindi. Mahirap paglinya eh. Oo. Ano kaya? Kunwari may scene sa school ba? Scene sa gubat na dapat abangan? Siguro scene sa gubat. Di ang gubat, bundok. Bundok ba? Ilog. Ilog. Yes. Ano kaya yun, no? Abangan nila. Pinaka-favorite kong part yung ano eh, bundok. Alam mo yun? Favorite ko yun. Invite everyone na lang to watch. Ngayon, everyone, manood mo kayo ng Ghosting. Malapit na po yan. Sa July 19 na ho, ang July 19. unang episode. At para mapanood niyo, syempre mag-download po kayo ng I Want Up. And mag-subscribe Magkano? 35. 5 pesos lang. Siguro. Yan. Yung favorite ko talaga yun. Ikaw, ano favorite mo? Sa lahat ng setup natin sa Ghosting. Favorite ko. Favorite setup. Maganda kasi yung Favorite location. Yung naging set yung location ng last eh. Kasi Ako din sobrang ano. actually. Ganda ng view. Yun yung Saan? favorite. Pero hindi yun yung favorite scene ko. Grabe ka naman! Hindi, parang hindi naman yun. Yung mga nakita ko dun. Favorite one of my favorites. Isa lang. Yung isa lang. Okay, Lola Nadia, syempre. Loko! Ano yun? Ano ba? Kayo. Eh, Kayo. Sige na. Lahat favorite ko. Isa nga lang. Favorite scene? I-give mo na daw pare. I-give mo na, Nag-aantay na siya. Oo. Syempre, What if favorite yung mo yung scene- Mrs., di ba? Sinagot ko yung akin, yung favorite scene ko. Nasagot mo na yun, so iba sa akin. Eh, dapat same. Basta may ang favorite ko siguro Ano yung kay yung Mrs. favorite Kami, basta okay. Abangan yung mga Naalala ko ano yung eh. scene na yun. Oh? Ibang klase, iba talaga sa feeling kapag ano eh, ka-extend na yung mga veterano. Mm. Kahit wala silang words na binibigay, No, kahit Towards tingnan mo sa'yo. lang yung mata nila eh. may matututunan ka eh. Ito, wala siya sa frame nun, no? Ako Ito ah, yung bakit ba yung scene kung na bakit naging exciting tong scene na to ah. Yung scene na yun, habang tinitape siya. So, Ang sa nasa- heavy scene, kahit cameraman umiiyak. Tapos, Grabe. Tapos Wala pa sa akin yung camera nung nakikiyak na ako sa dalawang to. ganun siya ganun siya nakakadala ng ibang tao. Kasi si Zack, nasa likod siya. Support Kasi, pa lang ako. support siya eh. Kailangan syempre, pag support, kailangan ng boses din ng actor. Tapos, ang nangyayari nun, lahat ng nasa kwartong yun, niiyak sila dahil sa scene. Kasi nakakayak talaga. Parang, at pinapayak mo si JN. Abangan yun. Oo, abangan yun. Siguro mga episode ano yun?
6? Ikaw na yun eh. Editing pa. Huy. Pero sige, go guys, outro na tayo. Paulit na lang. Wala, no? Okay lang ba sa'yo? May- Chika pa? Chika. May principal pa. Oo, May may. pagpapagalaxy pa kasi guys sa gift. Oo, go. Kami na lang kapag nalitira. Next time. Yun, ibig pakibig nito dyan. Ito. So that's all guys. Magkita-kita tayo sa July 18. Tama ba? 19. Yes. July 19. July 18. Ayan, July July 18 sa premiere. The premiere night. July 19. Advanced screaming. 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 Ayan, sa lahat po na pupunta ng screening namin sa July 19. 18. 18. Ayan, Friday. mapanood niyo po doon ng first Yes, and episode. second episode. Dalawa. Di ako sure, pero alam ko First yung first. episode. Dalawa. Yung First sa two Love at episodes. First Spike. daw, Dalawa, yes. So, pinupush nila na dalawa. Na yung ano. dalawa. Yes, kasi kung So, ayan, sa mga pupunta po ng screening na Ghosting sa July 18, mapapanood niyo po ang first and second episode. I hope second. Abangan po din ang character ni Wilberto na ipopost po ngayon tonight sa I Want socials. Ayan. Kasi yung akin kahapon nalabas na eh. Yes, kaya nalabas na. na kung ano yung personality ni Jaja. So ngayong gabi naman is yung kay Wilberto as a soldier noong 1940s. Yung guerrilla. Mga Hukbala, hip-hop. Okay guys, babay na Bye tayo. guys! Bye guys! Bye, Thank guys! you! Maraming salamat. July 19 na po! Bye-bye! Bye-bye!